Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mayong adlaw sa tutanan mga higala, kami po ang inyong Philippine Air Force, your air warriors and skylifters in the Visayas. At muli pong sumasayang papawid ang aming palatuntunang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Kauban ang tulo ka partner namo na radio station dire sa Cebu City. Dagan kay salamat kay Ma'am Annabella Grosas of DYMR 576 kHz Radio Pilipinas, kay Sir Jonix Napalyakan of DYLA 909 kHz, kay Sir Jemril Biosa ng DYAR 765 Sunshine Radio Cebu, kay Ma'am Payet Renien and Ma'am Hazel Gloria of PIE7 sa pagtabang sa itong programa karong adlaw. Ako po inyong host, First Lieutenant Edebert D. Baguio, Philippine Air Force, at kasama ang aking mga co-host na sina Staff Sergeant Ann Francis M. Tombong, Philippine Air Force, AW2C Yasmin Salazar, Philippine Air Force, and Airman Romnelson Rivera, Philippine Air Force. Partners? Muli, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalo na sa ating mga libo-libong tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito. Ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform sa Facebook page ng 1000 DGB Niab, 1000 PAF, CMO-AMC at ng UP Cebu. Ang programa pong ito ay para po sa ating pagnanais na maihatid ang mga impormasyon na may kinalaman sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Thank you, partner. And let us also welcome our other comrades this afternoon from Air Mobility Command, from TOOPIF Tactical Helicopter Wing, to 20th Airlift Wing, from 505th Search and Rescue Group, from 560th Air Base Group, at ng PAPSIMOG. Daghang kaayong salamat for tuning in with us and for supporting our program. Mga kasama, kinagagalak po nating makasama ang ating resource speaker ngayong araw na si Mr. Sixto Tumulak Jr., ang President ng PhilTuda of Lapu-Lapu City. Sir, bumati po muna tayo sir sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Okay, magandang hapon sa lahat. Ako po si Sixto Tumulak sa PhilTuda, Federation of Lapu-Lapu City Tricycle Drivers Association. Ngayong hapon sir, welcome sa atong programang UP Cebu. Tuloy na ko, sir. Thank you sa paghatag o oportunidad kanamong mga drivers sa inyong programa sa Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Cebu. Salamat sa Philippine Air Force Air Mobility Command under ni Sir Jeffrey E. Sahunya, Major. At saka sa nag-contact sa amin through ni Technical Sergeant Neil Y. Sandal. So maraming salamat sa inyo, sir. So niya ako sa amuang opisina karon sa PhilTuda maghatag o gamay nga pag hulagway sa amuang federasyon. Ang PhilTuda natukod niadtong 2019 July 27 sa paglingkod yun sa administrasyon ni Mayor Junard Ahong Chan. Naglangkob lang kini sa 48 ka nagkalaing asosasyon. Nya tapos ni improve niabot na karon sa ang federation niabot na og 79 ka nagkalain-laing asosasyon. Amo ning gibahin sa upat ka district, District 1, District 2, District 3, and District 4. Unya doon na ni siya gidaghanon sa mga membro karon na mga niabot na og 3,700 ka mga 722 ka mga tricycle drivers diri sa Lapu-Lapu. Unya
apil na niini ang isla sa Olango Island. No, mainland o sa isla sa Olango Island. Kining sud sa 3,722. Uban niini ang among ang katuyuan sa maong federation waylain kundi ang paghiusa sa mga drivers diri sa Lapu-Lapu aron mosuporta ugot nga mosuporta sa administration ni Mayor Junard Ahong Chan. Sa iyang mga programa sa siyudad sa Lapu-Lapu, ang PhilTuda kanunay musuporta sa iyang mga kalihukan, mga programa like sama sa kanang paglusad o mga bloodletting campaign para sa mga drivers. Katong naging bida panran sa nagipasiugdahan sa tuang siyudad sa DILG mismo diri sa Lapu-Lapu. Pagkandak og mga training and seminars sa mga drivers sa part sa disaster risk reduction management office ipanguluhan ni Sir Najil Banyasya. I-training ang mga driver para makatabang sa kung dunay mga emerhensya, paghatag og mga first aid. Pag mosalmot po ang mga driver sa panawagan sa kalikupan, tree planting ngadto sa Olango Island. Unya katong national nga level nga activity nga gipasiugdahan sa Bangko Sentral ng Pilipinas paglansing sa GCash support og ni participate gihapon ang mga driver ang PhilTuda. O doon na po may mga kalihukan para po sa amuang kahugpungan. Like for example sa katong Transport Summit, among lusa din sa Lapu-Lapu. No, apilan po to siya sa mga laing pong kabahin sa mga sa transport sector like sa PUG, Bihire and ini modernized jeepney. O dagan pang mga kalihukan nga gipasiugdahan sa syudad o sa mismong federation. So, sir? Yes, sir. Thank you sa pagtubag. I think kung partners yun ay mga napuyuban mga questions, sir, regarding sa inyong organization. Okay, sir. Partner? Yes, Yeah. partner. Yung sa question mo, yes? Sige po. Sir, follow-up question ko lang, sir. Total nabanggit niyo po, sir, yung kanina, sir, yung sa training and seminar. Ano pa po, sir, yung mga achievements niyo po, sir, or nagawa ng PhilTuda po, sir, sa last year po, sir, year 2022 po, sir? Marami kaming nagawa sa last year. May mga labi ng after atong panahon sa pandemic. So, sa mga achievement na to sa last year. Kasi paghatag ng mga ayuda sa mga tricycle drivers sa pamilya during atong mga pandemic times. Ang atong syudad, si Mayor Junard Ahong Chan, fully support yun nga to sa mga pamilya, sa mga drivers. Nakahatag siya o mga food packs and also sa mga like sa mga COVID warriors
Oh? Marami pa. Hindi ko na sir, ma'am. Okay, Saan sir, pa? we have a short break po muna, sir, no? Para sa mga gamay na pangapahinumdum. Meet Major Leia Joy O. Lopez, one of the few female top graduates of the Philippine Air Force Officer Candidate School. As a registered nurse turned military pilot and now an element leader of the legendary Huey and Black Hawk helicopters, Major Lopez has supported combat air operations in different focused military operations and various disaster response missions. Her flights have taken her to different parts of the Philippines and everywhere in between. Her remarkable achievements have made a significant impact not only in the PAF but also in the whole of AFP. She is an awardee of the Outstanding Women in Law Enforcement and National Security and has received various accolades such as the Distinguished Aviation Cross and a Marawi Heroes Medal in recognition for her participation to liberate Marawi City. She is a true embodiment of excellence and service and a pride of the Philippine Air Force. That's back in a minute. See you on our next flight. Okay, balik na tanong. Balik na ta sa ato ang topic para sa uban pang mga importanteng announcement na gikan sa Piltona. Partner? Partner, may tanong lang po ako kay sir. Sir, magkano po ang franchise ng tricycle po? At ano po ba to? Nagre-renew po ba ito yearly? Ganun po ba yung process? Okay. Ma'am Ann, sa Lapu-Lapu, wala nang issuance ngayon sa mga franchise. Pero kung ang tanong mo magkano yung Yung, ang process, di ba po may bayad po yan sa linya? Ganun po ba yun? Yung prangkisa po ba tawag doon? Tama po ba? ano? Ang franchise i-renew every 2 years. Every 2 Pag-renew years. ng- Then, magkano Oo. po, sir? Kung dungog kayo ng kwanda. Hindi kayo Magkano po yun, sir? Magkano po ang binabayad sa pag-renew po ng franchise after 2 dito years? sa hindi magkano ang processing fee. Processing fee, 65, ma'am. Dili sa Processing fee. Sa franchise Sa renewal, Magkano po? 700. mga 700 ma'am, nasa around 700. Doon man ang bayad sa City Hall. Sa dito sa Piltuda, igo na kami mag-examine, mag-check sa mga documents para ma-formal nga mahanay dito sa So every after 2 years po yun ina-apply. yes. Sa lahat po yun, sa lahat po ng mga tricycle association po, kahit hindi Oo. ganun po talaga. Yes, ma'am. Okay. Tapos po magkano po pala ang minimum fare na ngayon sa trike? 13 piso yung minimum niya, may dagdag na 1 piso every kilometer. 2 piso. 3 pesos. 2 piso ang dagdag for every kilometer succeeding. Ang minimum na kilometer is 1 to 3 kilometers muna sang minimum na fare niya, plus succeeding kilometer 2 piso additional. Okay po, sir. Partner? Yes, partner. Maayong buntag, sir. Question ko lang po, sir. May ilang miyembro na po yung PhilToda ngayon? At ano po yung mga qualification para po maging bahagi po ng PhilToda, sir? Una, ang Thank you. qualification na maging member sa PhilToda, may driver's license, may franchise, at saka may grupo, yung may asosasyon siya nga na pinanggalingan bago siya mamembro sa federation. Ilang Okay. miyembro na po ngayon, sir? May ilang miyembro na po tayo? 3,722 ka mga active members ngayon sa PhilToda. Sa 4 na district. 79 ka associations ang involved.
Okay po, sir. During the pandemic po, ongoing pa rin po yung recruitment. Marami po ba yung naging bahagi po ng PhilToda nung mga time po ng pandemya po? From the year 2020 out up to this year po, sir. Oh, ganun talaga, kanang active sila, lahat sila nakatanggap ng tulong galing sa administration ni Mayor Junard Ahong Chan sa mga food pack at saka yung mga financial subsidy. Salamat po, sir. Partner. Ay, sir, question ko lang din, sir. Sir, ano naman po, sir, yung mga hamon po, sir, na inyong kinakaharap ngayon po, sir? Sa ngayon, kasi labi na ngayong programa ang national na dapat magbigay sila ng fuel subsidy, yun talaga ang naharap naming problema kasi hindi pa kami nakatanggap ng ayuda galing sa national through fuel subsidy. Kasi may mga kakulangan kami sa pag-submit ng mga exact requirements sa kailangan naming i-secure. So ngayon naghabol o nag-make nag-adjustment kasi mahirap talaga yung paggawa sa documentation kasi kailangan talaga yung kanang tama at saka accurate na pag-document, pag-apply para makatanggap ng ayuda sa national nga tanggapan like sa fuel subsidy. Mo na ang malaking problema sa amin ngayon. Nangangailangan kami ng tulong para pag-guide at saka paano kami makapasar o among malampasan o para makatanggap yung mga kasamahan ko sa tricycle dito sa Lapu-Lapu. So, sir, sa ngayon, sir, ongoing naman ang inyong pag-concern, no? Pagpasa sa mga requirements or ongoing Oo. pa? As of now, wala pa kami hindi pa namin natapos yung pag-examine sa aming mga parang napami ka ngayon sa 80% nga sa document namin. Okay, sir. Sir, may iba ako, sir, kasi napansin ko, sir, dito sa Lapu-Lapu, especially sa mga bangkal, yung mga interior part ng Lapu-Lapu City. Sir, ubay-ubay na po, sir, ang mga e-bike. Kinsay nag-regulate ana diri, sir, sa Lapu-Lapu City? Is it PhilToda or illegal yan sila? So ang senaryo sir, yung e-bike na ni-grow na sila o ni-excess na sila during sa pandemic tungod kay walang trabaho, walang movement yun kayo kay ang mga tao hirap. So gamit sila anang e-trike kanang e-bike mao nang karon karamihan sa mga barangay na hindi lahat nag-support kay mayor, like for example sa Bangkal hindi naman kaalyado ni mayor, so maraming e-bike doon sa Pahak, sa Buaya, diri sa may Babag. Mo na nga dagdag nga problema sa atuang syudad. Pero ang atong mayor maganda naman ang yang pag-approach sa mga tao, pagdala sa mga tao sa pagkakaroon hindi pa niya
Kanang murag Hindi pa i-confiscate, kumbaga. kumbaga ganun nga. Oh, Okay, itungod sa e-bike, murag sa ako ang pagtanaw, no, murag nabawasan gid ang kita sa mga tricycle driver kay na naman may kompetensya. tinuod na sir. Tinuod na sir. Nga kuan. Nya kuan sad naging kuan sad naging nakabigay ng problema sa mga tricycle kasi nakadagdag sa traffic nya parang kuan ba? Di ba ya safety gid ang e-bike sa kuan. Nya dili po na sila allowed sa mo traverse sa mga highway nya karon mo traverse gina sila sad. Di man gani allowed gani ang mga tricycle nga nay franchise sa pag-traverse sa mga national highway. Ang e-bike mo usahay mo kuan sad gidugang sa kuan sa mga trapiko. Okay, noted on that, sir, no? Partner, Hmm. follow-up question. Parang mga kolorum yung mga yun, mga e-bike na yun. Ganon. Mostly, partner, kolorum talaga yung mga e-bike. Kaso, si Mayor hindi pa nag-kuan action kasi iniintindi niya yung mga yung mga taga-Lapu-Lapu ba? At least naghahanap buhay. Which is kung ma-implement siguro, alam ko, isa sana pag-usapan na yan during City Council Forum. I think, maybe, siguro. Pero sir, kasi nakuha na tayo sa in modernization eh. Are you in favor naman sir kung pananglitan ang tricycle, alisdan na nato og e-bike? Sa imong pagtanaw sir. Lisod sir. Kay una sa anong bahin sir, ang e-bike digit siya sa kanang di siya kampante o dili siya haom nga i-modernize sa tricycle hinoon kasi ang e-bike di naman na siya allowed sa LTFRB, hindi siya safe sa mga passenger. Tapos kuan naling ang design niya para lang sa mga subdivision. Di na siya design para sa mga kuan naling highway sa barangay road. Dapat kung i-modernize ang tricycle dito ta sa mas upgrade like for example Bajari, no? O kanang mga kung mayroong electric vehicle nga mas safe sa kanaling makatulong sa environmental nga nato nga kuan. No? Basta iba different yun. Ako hindi ko sangayon nga mo baba ta sa kuan kasi nangailangan ta sa mga mass transport system. Dili sa ilan lang ang pasahero sa e-bike, 2. Samantala sa tricycle is 5. So dili favorable. Correct sir, correct. Tama yun, partner, depende talaga sa lugar. Like yun nga yung nabanggit ni sir sa mga subdivision, okay yun. Tsaka kasi pag sa streets, ganyan, parang baka hindi mo na mamalayan, bigla kang malobat, di ba? Paano na yung mga sakay mo? Madali kuan ma'am, kanang matumba o madali kuan hindi safe talaga yun sa kuan. At saka wala yung mga lisensya, wala yung rehistro. Wala talaga. Correct ka dyan sir. Kung na may simba ko may tabo na disgrasya, murag lisod yun masuportahan kung kinsa tong kuan. Isang pasahero ang simba ko lang, no? Okay, Dili gid siya ideal sir, dili gid siya ideal nga passenger type. tama sir. Sa- Hopefully sir, no, mahatagan ni og kuan, no? Pagtagad especially sa ato ang government kay ubay na gyud karon sa Lapu-Lapu ang nagakuan Gisabot lang na siya sa administration karon kasi galing pa ta sa yugto sa napatas pag-recover atong kuan pandemic. So ang mga tao nangangailangan talaga ng makakita ng pera.
Okay, noted, sir. Sir, we have a short break po muna, sir, no? Alang sa gamay ng mga pahinom. Okay, sir. Unsophisticated and heavily reliant on external factors and other forces of nature, conventional munitions need skilled pilots. However, with a changing environment, having skilled pilots is not enough. And these conventional munitions need major upgrades. And then, modernization happened. Improved effectiveness with the aim to minimize collateral damage that is crucial in the prevailing security environment is precision-guided munitions objective. Skilled pilots plus precision-guided munitions with force multipliers over different strategic locations is equal to a modern Trojan, a modern Air Force. Bullseye! That's POF in a minute. See you on our next flight. Okay, balik na tanong, balik na sa atong topic para suban pang mga importanteng announcement na gikan sa PhilToda. Partner? Yes, partner. Maayong hapon po ulit, sir. Para po sa ating mga guests, baka po ay may mga katanungan po kayo para po sa topic ngayong araw kay Sir, sa President po ng PhilToda. Unahin po natin si Master Sergeant Galvan from 2OP Tactical Helicopter Wing. First, baka may question po kayo sa ating speaker ngayong araw. First, mukhang wala naman, partner. From 5OP Search and Rescue Group, Master Sergeant Pabalot. Sir, first. Sir, magandang hapon po, Master Sergeant Mabalot. Sir, ma'am, ang question ko po kay Sir, sa President po ng PhilToda, kung anong party list group po sila na nakasama? At saka ano po masasabi nila sa pagtaas ng pamasahe na nagpapabigat sa mga commuters? Yes po, first. Sir Sixto, narinig niyo po, sir, yung question po? Nakamute po kayo, Sir Sixto. Nakamute po kayo, Sir Sixto. Nakamute po. Hello, ma'am. Ayan, sir, okay na po. Okay na? Yeah, ang PhilToda, ma'am, is part na siya sa tricycle, sa sektor ng mga Tricycle Drivers Association. Usa siya sa federation, no? Niya, regarding sa plitihan, sa totoo lang, affected kami sa pagsaka ng presyo ng gasolina ngayon. Totoo naman, pero medyo madala-dala, kaya pa. Kaya nangangailangan kami ng mga suporta. Kaya nag-apply, plano namin na mag-apply yun para makatanggap kami ng fuel subsidy. Mo lang ginagawa sa federation karon para makatulong ko sa mga aking kasamahan. So, ganun lang ang ma-answer ko sa tanong na ito. Thank you, sir. I think may follow-up pa. Master? Sir, follow-up question, sir. Sa dami po, sir, nung mga aktibidades na ginagawa ng PhilToda, ano po yung future plan po natin ng organisasyon na makakatulong po sa commuter, sa mga estudyante at sa mga worker po natin? At saka yung pangalawa pong tanong ay, dahil po sa paglaki ng mga pamasahe, pagtaas na ito, ay malaki pong suliranin ng mga estudyante at ng mga magulang ang kanilang pamasahe. Meron po ba rin tayo na mga programa na or naka-schedule na araw na free fare po ba para sa ating mga kawawang mamamayan ng halimbawa po sa bangkal, mga ganyan. Sa ating sa Lapu-Lapu, meron po ba tayong mga programa na mabibigay sa kanila na parang tulong rin po sa kanila, sa ating commuters? Thank you po. Okay. So, sa ngayon, sir, pareho-pareho man lang tayo na affected sa grabing pagsaka ng mga presyo. Siguro, para kanaling ang mga driver,
lisod man gyud sa pagbigay ng mga pre-services sa mga commuting publics kasi karamihan sa mga driver ay pansad ning medyo gipit gyud sa adlaw-adlaw nga panginahanglan. Unya ang amin lang ginagawa sa federation amo na lang kanunay giedukar ang mga drivers tabangan sa mga nami mga plano po nga mga livelihood para sa aming mga kasamahan. Unya tapos nagkanda kami kanunay ng mga training seminar sa mga different association namon para dili sila makaiwas para dili makapalo sila sa traffic rules and regulation nga dili sila mahimong violators sa ato ang trapiko para makasave sila kay sa ilang income dili na taas na ra ba kayo ang penalty sa kanang kung madakop ka kung ma-issuehan ka ng citation or TOP. So para disiplina namin yung aming mga kasamahan. Ganon lang sa. Thank you, sir. Proceed na po tayo sa next guest po natin from 205 Tactical Helicopter Wing, Master Sergeant Labaco, SM. Sir, may hapon, sir. Sir, tumulak, sir, may hapon. May hapon. Sir, simple lang ang pangutanan ako, sir. May ang Mactan ba is may national highway? Dami, sir. Circumferential National Highway. Yung sa from Mactan to Bangkal. Then there is my Hangar National Highway. Sa Paho, mayroon ding National Highway. Yes, sir, kasi nakapangutanan na ako, sir. Kasi kanina imo mang gisulti nga, di ba, ang tricycle is bawal sa National Highway. Pero mostly ang tricycle is nasa National Highway diri sa Mactan. Okay. Ganon, sir, naa sa kanang ordinansa, yung sa national law, may exemption, sir. Kasi kung walang ibang madaanan ang tricycle, pwede rin. At saka pwede rin po na yung LGU like sa mayor magbigay ng pahintulot. Kasi ang lokal din ang nakakaalam kung kailangan pa ba siyang tugutan yung hintulutan ng mga tricycle na dumaan kahit national road. Okay, sir. Kasi sir, wala siya sa hindi siya sa national o sa ordinance ng kwan, pero nasa LGU ang kwan yan, sir, ang authority. Wala siya dun sa kwan. Kaya pahintulutan silang gamit ng national highway. Pangalawa, last kong tanong, sir, o last na pangutana. Mostly, sir, nakita na ko diri sa Mactan, kasi pinganak man ko sa Mactan yun. Originally Mactan man ko, sir. Mostly, sir, na-observe na ko sa mga tricycle driver diri sa Mactan. May mga tuda naman, pero hindi sila properly nakasulog. Like example, nakasapatos o naka-uniform sa tuda nila. Mostly, sir, kung saan yung pag-correct ani, sir, kasi may mga kuan naman may mga sub-leaders, di ba? Oh, yes, sir.
may mga driver gyud talaga nga pasaway ba? Pasaway. Oo. Tapos wansad kanang ang iba walang Pambayad. profit uniform. Okay, sir. Kasi nabanggit na ako ning na-brought out, sir, kay isa po na siya sa safety sa pasahero para in case na kumbaga uso na karon yung mga hold up, rape, ma-identify nimo kung kinsa gina siya. Member ba siya sa TUDA o illegal ba siya o yung kumbaga kanang si tawag nang lain siya ba dili siya kuan. Unta ang hangyo lang sad nako sir nga dapat kasi na istorya naman nato ni dapat ang mga members sad tagaan din sila og kanang simpleng bagay nga kanang uniform nila tagad kasi isa rin niya sa security measures sa mga pasahero na kung unsa may nahitabo maanda yun may ma-reference sila ba? Ang nature sa driver sa tricycle, sir, doon naman ko'y mga extra door. Doon ay mga kanang kumbaga ang usa ka unit may dalawang driver. May mag-drive sa umaga at saka doon ay mag-drive sa panggabi. O niya, naapoy sa dalawang driver, ang usa membro ng asosasyon at saka yung isa hindi. Extra lang. Extra door man siya. Okay, sir. Yun lang, sir. Sir, maraming salamat. Thank you po, SM. Kay Master Sergeant Marcelino po. First, baka may question po kayo. Baka wala na po. Kay Second Lieutenant Pauhay, sir. Sir, baka may question po kayo sa ating speaker ngayon. Baka wala naman, partner. Wala na. Yes, partner. Okay. Thank you, sir. Bago po tayo magtapos sa ating programa, ating po munang pakinggan at hingan ng parting statement. Ang ating resource speaker ngayong araw, walang iba kundi ang President ng PhilToda, Lapu-Lapu City, Mr. Sixto Tumulak Jr. Sir, baka po may additional announcement or gusto po kayong pasalamatan? So, daghan kayong salamat sa Philippine Air Force na nakahatag o kahigayunan namo, no, nga makapadayag kami sa o makapaila sa unsa ang PhilToda, ang federation. Unya, salamat kaninyo sa mga nag-interview sa naminaw o sa mga nagtanaw nining maong kwan. Unya, doon ay akong problema sa ako kay maglisod man ko Tagalog. Pero usbon ako, mapasalamaton ko sa tanan. So, maayong hapon. Yes. Again, sir, thank you so much for that comprehensive information and discussion you shared to us. Saludo kami lahat sa ginagawa ng PhilToda sa ating area of responsibility. Hanggang sa muli po, sir, and thank you so much. And with that, Mga kaibigan, sa ngalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen T. Pareño, Philippine Air Force. sa ngalan din po ng aming Commander, Air Mobility Command, Major General Juanis Leonardi Bidimaano, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Wing Commander Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Federico B. Enriquez, Philippine Air Force. Opo si First Lieutenant Edebert B. Baguio, Philippine Air Force, the Director for Civil Military Operations of Tactical Operations Wing Central. Ako naman po si Staff Sergeant Anne Francis M. Tongkong, Philippine Air Force. Ako naman po si AW2C Yasmin Saladar, Philippine Air Force. At ako po si Airman Robinson M. Rivera, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay. God bless, mabuhay po tayong lahat and keep safe everyone.